Hi, welcome back to another day, another slay. This is Jamming Diaries. Wow! So for today's vlog, wala tayong gala. Wala tayong kain. As sa mga vlog ko, wala tayong luto. So, for now, someone asked me, bagong graduate siya, 2022. Graduate and he's gaining experience pa sa Pilipinas as a nurse. Nagwo-work siya sa somewhere in Nueva Ecija, and he asked me, ano kailangan para makapag-Saudi? Ganun siya, dai. So, as a bida-bidang nurse, yes, nurse po tayo, hindi lang tayo halatang nurse, pero nurse po tayo. Bakit hindi tayo halatang nurse? Kasi wala tayo sa hospital, wala tayo sa malalaking clinic or whatsoever. So, I will discuss ito some other time pag may pagkakataon pa. So, ayun, kung ano daw yung mga kailangan, ano yung gagawin para makapag-apply sa Saudi. Kasi, hindi siya makapag-apply ng UK at ng other bansa kasi wala pa siyang budget. Sabi niya, at nakapag-isip-isip ata siya. Marami atang nagsabi sa kanya na pinakamadaling mag-apply as a nurse is Saudi kasi wala masyadong gastos, walang exam na malala, walang language test na malala. So sabi ko, kung hindi ka naman nagmamadali na mag-US or mag-UK, mag-permanent sa ibang bansa, mag-permanent citizen, so Saudi is good, makakaipon ka kako. Kung stepping stone, marami naman nang nagpupuntan ng ibang bansa, ng western countries from Saudi. So sabi ko, go. So, ayun, I'm going to tell him, these are the requirements pa ngayon. Yes, ngayon, 2024 na ha. So, number 1, dapat prepared na ang TOR mo from your school. Kahit yung TOR lang na for employee, di ba may tatak yun, may board exam, employee, ganon. So, kumuha ka ng TOR kasi i-represent mo yun sa agency. Kailangan nila yun. TOR, diploma, as usual. Siyempre, kailangan makikita nilang graduate ka, and RLE. Hindi masyadong RLE, pero let's be prepared. Okay? Para, yes, prepared na rin. Kasi yun ang ginawa ko. I prepared my RLE na rin eh. Next, di ba graduate ka na? So, kumuha ka na ng passport, dahil 10 years ang passport. Dapat pag nag-18 ka na, dapat may passport ka na. Kung nasa Pilipinas ka lang naman. Pero at very young age, nag-travel ka, okay na yon. So, now, syempre wala pa tayong pera after graduation, no? So, magpag-ipunan mo ang passport. 10 years naman na yan, matagal-tagal na, kaya laban mo. So, syempre kailangan natin ng experience. So, kumuha ka ng Certificate of Employment from the hospital. Karaniwan ng hinahanap ng Saudi doon is 100 bed capacity and 2 years for male, 1 year for female, ganon ang requirements nila. And recommendation letter, kung may magre-recommend sa iyo, much better, pero minsan hindi na sila naghahanap ng recommendation letter. So ako, ang ginawa ko is Certificate of Employment lang, ng bed capacity is 100 plus, ganon. So next, kung may license ka na, kailangan mo ng Certificate of Registration and board rating. Ganon. From PRC and PRC license photocopy. Much better prepare ka na dun sa mga photocopying ganon. Para pag naghanap, meron tayong ibabalandang ganon. Kasi minsan naghahanap ang agency, minsan hindi. Pero mas kailangan natin prepared tayo. So, get your Certificate of Registration, board of rating, and your PRC license photocopy. And next, minsan, ang agency naghahanap ng NBI clearance. So, 6 months yata ang NBI clearance sa Pilipinas. I do not know na lang ngayon ha. Kasi, hindi ko alam kung bakit 6 months lang yung NBI ng Pilipinas eh. Kailangan 3 years na rin yan or 4 years na rin. Ang hirap po pumili ng NBI clearance. So, if I will be the president,
siguro i-amend ko yan na extension ng ano. Anyway, so yon, kailangan natin ng NBI clearance abroad kasi magkaibang NBI clearance ng employee local saka employer international, ganon. Orange ata yun. Orange saka green ang kulay. So, much better kumuha na rin tayo NBI clearance kaysa maghabol tayo ng NBI clearance kung may malapit na tayong tanggapin at magkaroon pa ng click. Anong click? Hit pala. Hit sa NBI. Diyos ko, apakahirap nun. Uulitin mo pa. Kung wala kang alam na agency, pwede kang pumunta sa workabroad.com or .ph yata yon. Humanap ka ng mga agency doon or ng hospital na gusto mong applyan sa Saudi. Marami dyan. May private, may public, may MOH, Ministry of Defense, National Guard, mga ganon. Pag private clinic or private hospital, medyo mababa ang sahod. Pag public hospital, yung mga government hospital ng Saudi, matataas ang sahod dyan. Pero pagodan nga. May mga agencies sila na partner sa Pilipinas. So, hanapin mo lang doon. Tapos, makikita mo kasi yung sahod doon. Kung pasok sa gusto mo yung sahod, go. Pwede ka mag-apply via email or pwede mong puntahan walk-in. Sometimes, pwede kang pumunta sa POEA. Kasi nakikipag-partnership din ang Saudi Recruiting Office for hiring ng nurses para sa government hospital ng Saudi. So, either of that to work abroad PH or gusto mong pumunta sa POEA. Pero kung napunta ka na sa POA, dumiretso ka na sa mga agency. Maraming agency sa Malate. Nandun dun sunod-sunod. So, next, pag okay ka na dun sa agency, tanggap mo na, nakapirma ka na, or tapos wala kang prometric, wala kang data flow, hahanapin kasi sa yan eh. So, my advice is get your prometric, mas may pambala ka. Pag may prometric result ka na, may bala ka na mas ma-hire ka pa kaysa sa walang prometric. Yes. Mahirap kalabanin yung mga staff or mga nurse na may prometric na kaysa sa wala. Sinasabi ko sa inyo kasi yun din yung problema ko dati. Kasi syempre wala naman tayong pera before. Hindi kataasan ang sahod ng nurse sa Pilipinas and I'm struggling sa financial noon. So talagang wala akong prometric noon. Tapos minsan nakaluwag-luwag lang ako kaya nagkaroon ako ng prometric. Saudi Council is nagpa-assist lang ako sa nagpa-assist ako sa NEAC. Marami na nag-assist na agency for Saudi Council. Okay na rin yun para wala nang stress kasi hihintay mo na lang yung result ng visa or ng Saudi Council mo. So after that, syempre, tapos ka na sa lahat, medical. After na yon ng pag natanggap ka na, nagpirmahan na kayo ng kontrata, medical and so on, yun na yon. So, sunod-sunod na yon, mabilis na ang Saudi pag ganon. So, next, ihanda mo na ang sarili mo, ihanda mo ang pocket money. Hindi naman ganun kalaki yan ang pocket money kasi marami namang mura dito sa Saudi, libre lahat, libre bahay, libre ang transportation ng company or ng hospital. Tapos may mga wifi naman, karamihan ang mga accommodations. And that's it. Yan lang yung mga alam ko ngayon, 2024, based on my research and based sa mga pinagtatanungan ko din. So, ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na yung 2 years dyan sa Pilipinas. Apply na dito sa Saudi. At kung nagustuhan mo naman tong video ito, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment dyan sa baba. At kung baguhan ka sa aking video at kung may nalalaman ka pa, i-comment mo na rin dyan sa baba. Thank you so much. This is Javing Diaries. Bye!